Hello, good morning guys. Sa akong Luzon, Mindanao, sa aking mga followers, sa aking mga viewers, at aking subscribers dito sa aking channel, sa aking YouTube Kaliyaw Pasabong TV. Nandito na ako sa kumakain sa parte ng lagay ng manok ko. Magpapakain ako. Bago ako magpakain, ikukontent ko muna, magbigay muna ako sa inyo ng kunting tips, kaalaman ko tungkol pag-alagag manok. Ito, kasabong ipakila ko nga to sa inyo, ang hawak ko nga manok, ito siya ang linyada na minamaw kong pinadami ko nga hindi ako ipinapahiya nito kasi lamang sila sa panalo kay sa talo kapag ilaban ko na ito. Ito siya, Talisay Gray. Ito siya. Itong mga grays ko pala, kayang mas lalong pinadami ko sila. Bukod na ilaban ko sila lamang sa panalo kay sa talo, hindi ako ipinapahiya nito sa kanila. Kasi pagdating sa laro sa labanan, basta sakto sa kondisyon ito, alagaan ng mabuti, ihanda. Hanggang huling hininga, kahit nakapikit na ang mata, murispito pa ito tumutuka. Hindi tutulad sa iba na mga linyada na pag medyo pahirapan na sa sugat, bibigay na aayaw. Mayroon talagang linyadang manok na aayaw, hindi tatagal sa basahan, pero ito sila tatagal ito sa basahan habang huling hininga nito, hindi ito magpahuling na buhay sa madaling salita. Kasabong pala maibigay kong tips sa inyong mabaguhan pa lang, magkaiba at buong buhay ang pag-alaga natin. Tunay tayong magmanok, magsasabong tayo, lumalaban tayo sa mag-intay tayo, lumaban tayo sa mga sabungan kakit, kalarangan sa intro sa sabong, at saka kay sa taong nagmamanok lang pero hindi lumalaban sa sabong. Yan totoo. Kasi tayo na magsasabong, araw-araw tulad ko, minomonitor ko ang aking manok. Kung hindi ba nagbago ang pangatawan, tama lang ba? Pero sa hindi magsasabong, pakain lang yan, lagay lang ng tubig yan. Hindi naman yan monitor niya. Wala naman yung hinahabol na sukat o timbang kasi hindi naman siya nagalaban ng manok. Yan katotohanan yan. Pero tayong magsasabong, tulad ko, nakamonitor ang timbang, ang bigat, ang hipo sa pangatawan sa kamanok natin. Lagay na monitor natin, lalo na kung ihanda na natin na malapit na siya gagamitin natin ilaro-ilaban. Pero sa hindi magsasabong, hindi talaga totoo yan. Nagmonitor, minsan nga hindi niya yan alam kung ano ang timbang ng minamanok mo yan sa kulay. Tulad sa akin, tulad nito, alam ko ang timbang ito, kung ilan ang timbang, yan ang binabasihan ko, nagbago ba hindi. Pero sa hindi magsabong, hindi nila alam yan. Kung karamihan ang mga manok nila, lalo kung madaming alagaan yan, hindi alam nila ang mga timbang sa manok nila. Yan katotohanan yan. Kaya mga baguhan pa lang, kung ano ang minamanok niya, anong tulad dito, kung anong laki niya, anong sukat niya, pagtimbang niyo, kung ano ang timbang na mularo siya ng maganda, magbato ng palo na mahusay, bumato siya ng palo, magbilis kumilos, masigla, iyan ang i-maintain nyo. Kasi yan ang ginagawa ko. Kasi ang manok, kapag hindi balansyado din sa timbang, sa pangatawan niya o sa hayop, minsan, kung masubrag bigat ang manok, mahinang maglaro, mapagal. Kailangan niya na i-reduce mo ang timbang para magaan ang pangatawan niya, kaya niyang dalhin kung aangat, lilipad-lipad siya. Kasi ang manok din, kung sobra kabigat, hindi niya kayang dalhin sa paglaban ng liparan ang pangatawan niya dahil mabigat. May manok din na hindi rin hiyang na sobrang magaan. Kang i-maintain nyo, timbangin nyo ang isa ka manok niya, yan ma-advise ko sa inyo mabaguhan pa lang. Timbangin nyo, tapos i-spar nyo kung anong timbang ang dapat sa kanya na i-maintain nyo. Parang hindi tayo mapag-iwanan, hindi tayo puro talo pagdating sa labanan sa manok. Kasi nasa pagkondisyon na yan, nasa pag-alaga, kailangan kung saan ang komportabling kumilos ang manok natin na timbang, iyan ang i-maintain natin bago din siya ilaro-ilaban natin. Yan ang sikreto ko dyan na may advice ko sa inyong mga baguhan ko, mga baguhan pa lang, para nga sa pagpanood nyo dito sa aking channel, sa aking YouTube Kaliyaw Pasabong TV, mayroon talaga kayong makuha o matutunan sa akin na pangdagdag sa kaalaman nyo sa pagkondisyon o pag-alaga ng manok nyo. Kasi dito sa pag-alaga ng manok, kailangan dito hindi tayo maghuli sa pag-alaga ay sa paghanda. Kasi dito
nakasalalay ang ipanalo sa manok natin. Kapag sakto sa alaga, may talo man tayo pero lamang tayo sa panalo kaysa talo. Doon nagkatalo yan sa pag-alaga, pagkondisyonin, paghanda sa isa ka manok na panglaban. Yan ang totoo niyan. Kung mapanood nyo yan, makikita nyo yan sa mga ibig-ibig mga derby-derby, kahit hakpay, makita nyo kung magkalaban ang parehas magmamanok, magaling mag-alagang manok, makita nyo pagdating sa basahan kung ano ang ilalaro sa manok nila, ano ang klaseng paglaban ang manok na sakto sa alaga, at saka ang manok na kulang sa alaga, makita din nyo yan pagdating sa basahan kung anong maibubugan yan. Hanggang doon lang din yan na kulang siya sa pag-alaga. Makikita natin yan pagdating sa basahan sa labanan sa manok. Yan lang, hanggang dito muna ako kasabong. Bukas ulit naman, ibang topic naman ang bigay tips ko sa inyo, ipapaliwanag. Maraming salamat talaga sa nagsubaybay sa akin, sa aking mga followers, sa aking mga viewers, sa aking subscriber dito sa aking channel. Sa hindi pa nakasubscribe, pakisubscribe naman para nga mapanood mo palagi ang aking mga content dito sa aking i-upload mga videos sa aking channel, YouTube Kaliyab Kasabong TV. Makakuha ka dito kuting idea tungkol sa pagkondisyon o pag-alaga sa ating mga manok, mga panglaban. Ito